Magandang umaga po sa ating lahat at morning devotion po dito sa Chunwan West. Itutuloy ko po kasi ang wifi po dito is mahina kaya i-video ko na lang siya. Ang topic ko po for today is ang huwag kang humatol sa iyong kapatid. Ito ay mabasa sa Romans chapter 14 verse 1 hanggang 23. Babasahin ko po siya kompleto para mas malino po ang lahat. So, bago po ang lahat, Lord, thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employer. Thank you Lord po sa park na ito. Saan dito po ako nagdi-day off at nauupo tuwing araw ng linggo. Naway gamitin mo lang po ako in spirit, sa mga nagsisimula. Dahil po, nagaya ko po dati, nung ako'y nagsisimula po is pakapakapa po ako, but in God's perfect time, now ay kaya ko na pong tumayo for your God's glory alone. Ikaw po ang manguna sa aking mga gagawin at gagawin pa po. In Jesus' name I pray, Amen. Huwag humatol sa iyong kapatid. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May taong naniniwala na makakakain ang lahat ng mga bagay, ngunit mahina ay kumakain ng mga gulay. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila ay tinanggap ng Diyos. So, tayo pong lahat, may kanya-kanya po tayong sabi na natin tradition o paniniwala. Kung ang isang tao is dietary, yung talaga hindi mo mapipilit yun na kumain ng matitigas or mga karne, unlike yung mga ibigay mo is gulay, yun po yung tinatawag. Ganon din po sa spiritual. Hindi po natin po pwedeng pagka-invite po natin yung isang tao is mako-convert na siya agad kasi po nasa processing po yan. Kagaya ko po, bago po ako nakakapagsalita ng ganito, inabot po ako ng decades. Alam niyo po yung decades, 10 years, more than 10 years po. Yan yung ate ko. Ang sound trip ko, ganyan po lang po kasimple ang pag-ano po sa buhay. Hindi po kailangan natin pahirapan natin yung ating mga sitwasyon sa buhay. Tanggapin po natin kung ano mayroon tayo presence at ipasuggest po natin kung ano po hindi po natin kaya. So ituloy ko po. Sino kang humahatol sa alipin ng iba sa kanyang sariling Panginoon? Siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya ay papatayin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay humayo, na may taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa iba. Ngunit ang iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip, at nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon. Kita nyo? Ang nagpapahalaga ng araw ng Panginoon. Alam niyo po, ang araw ng Panginoon is paggawa po ng mabuti. Yun po yung aking nakita. Dapat po pagka Sunday, dapat tayong mga OFW is yung talagang rest, yung pahinga, hindi iba. Pasintabi lang po. Yung iba kasing churches, ayan, nagbanggit na ko, pero wala akong inaalong pangalan na dapat po, yung day off po natin pong lahat, pag Sunday is yung relax lang, hindi yung magluluto ka ba, kung ano-ano pang pinapagawang activity. Why not? Bakit pinapahirapan po natin yung mga tao? Na ang sabi dito na yung rest po is yung kapahingaan talaga, na for God's glory lamang, yung dapat yung panatag. Ang rest po is tinatawag na panatag ang kalooban. Kahit saan po tayo pumunta, di po ba? Dito, napakahalaga sa araw ay nagpapahalaga sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos, at ang hindi kumakain para sa at hindi kumakain at hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang, at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili lamang.
kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay o namamatay tayo sa Panginoon. Tayo'y namamatay kaya't mabubuhay man tayo o mamamatay tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng patay at gayon din ang mga buhay. Alam niyo po yung terms dito na mga patay, yung pananampalataya po natin, di po ba? My heaven and hell. Ang tawag po dito, kaya po tayo nagkaroon ng hell pa rin kasi hindi lahat po ay tumanggap or naniniwala. Oo, alam natin yung sa John 3:16 na madalas na sinasabi na for God so loves the world, He gave us the only begotten Son who believes in Him have eternal life. Ay magkakaroon ng buhay pero hindi po lahat. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala. Katulad example, pag nag-evangelize po ako, ayaw nila. Ibig sabihin, patay pa po ang kanilang pananampalataya kasi parang nandidiri pa po sila sa salita ng Panginoon, which is naranasan ko yan before nung hindi pa ako tinawag ng Panginoon. Pag nakita ko yung isang evangelism, sasabihin ko, ay, tika lang. Ganun din po ako. Ganun din po, nararanasan ko po din ngayon yun kasi nag-evangelize ako. Ganun po mostly ang madalas. But for God's glory, hindi naman po lahat. So, ituloy ko po. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon ay tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Yan. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? Ayan, ito yung lagi nating madalas. Ako din, nag-aano din ako minsan pero hindi naman yung totally dinadown ko yung isang tao. Kumbaga, para sa akin naman, puna. Hindi po yun ang hatol. Magkaiba po kasi yung hatol tsaka puna. Yung hatol kasi parang ended na yun parang end na yun. Parang wala nang magagawa yung tao. Pero yung puna, ibig sabihin yung kunwari, kumain ka, tapos sabi ko, uy, hinang-hinay lang kasi maraming nahuhulog yung ganon. Ganon din po sa pananampalataya. Hindi po natin dapat persahin yung tao kasi hindi po nila yung time. Kasi ako din po, na-experience ko rin po talaga. Matigas ang ulo ko noon, matigas ang puso ko noon, but tinago yun ng Panginoon nung talaga ako ay kanyang tinawag. At ngayon, isa na ako ngayon. So, linggo-linggo, ganito po ang buhay ko. Parang kahit wala po akong building na mapupuntahan, excited po akong mag-day off kasi ito nga po, nagbabasa po ako lagi ng salita ng Panginoon. Ayan. At ikaw, bakit hinahatulan mo ang iyong kapatid o ikaw naman ay bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Yan. Ituloy ko po, huwag maging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Huwag na tayong humatol. Pasensya na, at mutik-mutik basit. Yan. Kasi sa wither ata. Ano ba yung tissue ko? Yan. At huwag tayong humatol sa isa't isa, kundi ipasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ang balakid na daan sa kanyang kapatid. Nalalaman ko at naniniwala akong lubos na Panginoong Hesus na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili maliban doon sa nagpapalagay na ang isang bagay ay marumi sa kanyang ito ay marumi. Kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ang mga taong alang-alang sa kanila'y namatay si Kristo. Huwag ngang ninyong hayaan na ang inyong kabutihan ay
sumasabing masama, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid sa kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Kaya nga, sundin natin ang mga bagay na magbubunga sa kapayapaan at mga bagay na makakapagpatibay sa isa't isa. Huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay ang lahat ng mga bagay ay malilinis, gayon man ay masama para sa iyo sa pamagitan ng inyong kinakain ay matisod ang iba. Mabuti ang hindi kumakain ng karne, ni umiinom ng alak, ni gumagawa ng anumang ikakatisod ng iyong kapatid. Ang paniniwalang nasa iyo ay taglayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad at hindi humaatol sa kanyang sarili dahil sa bagay sa kanyang sinasang-ayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hindi hinahatulan kung kumain sapagkat hindi batay sa pananampalataya. Ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So, kita nyo dito, sabi dito, ngunit ang nag-aalinlangan ay hindi nahatulan kung kumain sapagkat hindi batay sa pananampalataya, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So kita nyo dito, napakaliwan na ang sabi dito na ang pananampalataya at anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So dapat tayo'y maging masunurin sa ating Panginoon. Unang-una, i-apply po natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil alam niyo po, pag nasanay po tayo sa kabutihan, talagang yun po ang magiging resulta ng ating buhay. Kahit balik-balik na rin po nila or kahit pagsalitaan pa kayo ng masasama ng iyong kapwa, alam niyo po, hindi na yun mababago. Dahil ang katotohanan ay nakikita po lagi sa gawa. So hanggang dito na lamang po, at sana'y magkaroon po kayo ng mga idea at naway magbasa rin po kayo para po mabago po ang iyong pananaw sa buhay. Katulad ko pong OFW dati, nung wala po ako sa Panginoon, ang sahod ko po kulang pa yan. Pero ngayon, nung nasa Panginoon na po ako, alam niyo po, kita niyo, sumahod na ako pero wala pa pong bawas. For God's glory alone. Dahil po, ang tamang buhay po pala o pagsunod sa Panginoon, alam niyo po, yung sabi nga, kung sino yung bibigyan ay bibigyan pa, yung mawawala ay mawawalan pa. Nasa Bible din po yan. Kaya alam niyo, glory to God, nagpapasalamat ako kasi binigyan niya ako ng ganong mindset. Dahil dati, ang tagal ko ng OFW, 23 pa ako, nasa Brunei na ako. Nag-Brunei ako, nag-Dubai ako. Dito lang po ako sa Hong Kong, medyo naka-recover kasi dito po ako tinawag talaga ng Panginoon. Kaya yun po yung aking masaya nangyari sa buhay ko po nang ako'y tawagin ng Panginoon, at isa na rin po akong naghahayag. Kahit pinagtatawanan po ako ng iba, it doesn't matter kasi mas gusto ko pong magkaroon ng rewards. Alam niyo po, sa pinupuntahan ko pong church, pag alam ko na next Sunday is my award, hindi po ako ma-attend. Alam niyo kung bakit? Mas gusto ko pong tumanggap pagka talagang time ni Lord na ang siya po ang mag-reward. Kasi po yung certificate or whatever, ganyan, alam niyo po, sayang lang po ang pera niyo. Kasi alam niyo, pag pinasierok niyo yan, pinaglinaminate niyo yan, iniipon niyo po yan, alam niyo po, isang simbahan na po yan sana ang mabubuo. So, hanggang dito na lamang po, at have a nice day everyone.